Isang pirasong papel lang ang kailangan ni Clarita para patayin ang nanay ko. Habang nilalasap niya ang mamahaling wine, ako ay nakaluhod sa putikan, namamalimos ng awa para sa huling hininga ni Ina. Ang mahirap ay basura, sabi niya, pero hindi niya alam, ang basurang tinapakan niya ang magpapabagsak sa kanyang kaharian. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw? Ang naghahanap ng katarungan o ang nakatira sa palasyong gawa sa kasinungalingan? I-cut mo na ang lahat ng medical support ng matandang yan bago mag-umaga. Hindi na mahalaga kung mamatay siya o hindi. At si Trinidad, wala tayong pakialam sa kanya. She is just a dispensable inventory clerk. Idikit mo sa pangalan niya ang lahat ng nawawalang stocks sa warehouse. Gawin mo siyang magnanakaw. Then fire her immediately. Ang mga salitang iyon ay tila mga talim ng yelo na bumaon sa pandinig ni Trinidad habang nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng ospital. Sa kaniyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang mainit na mangkok ng lugaw. Ang kaisa-isang pagkaing kaya niyang bilhin matapos ibigay ang huling sentimo ng kanyang sahod para sa down payment ng chemotherapy ng kanyang ina. Ang usok na nagmumula sa mainit na sabaw ay humahalimuyak sa kanyang mukha, isang kabalintunaan sa kanyang mga daliri, na tila naging kalyo na at nanginginig pa rin dahil sa 14 na oras na pagbibilang ng mga dilata sa loob ng higit sa negatibong antas na lamig ng warehouse. Sariwa pa sa kanyang balat ang hapdi ng bawat oras na ginugol niya sa ilalim ng mga dambuhalang evaporator ng Buena Vista Foods. Iniisip na ang bawat kahon na kanyang itatala ay katumbas ng isa pang araw na mabubuhay ang kanyang nanay na si Aling Salud. Ngunit sa kabilang dako ng pintuan ng opisina, ang boses ni Clarita Monteverde ay nananatiling malumanay, ngunit puno ng lason. Tila ba ang buhay ng isang tao ay isa lamang numerong maaaring burahin sa isang pirasong papel. Naramdaman ni Trinidad ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Isang uri ng paninikip na tila ninanakawan siya ng hangin. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at mapait, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabagal at masakit na paalala ng kaniyang kawalang kapangyarihan. Hindi siya makasigaw. Ang kaniyang katawan ay tila naging bahagi na ng semento sa ilalim ng kaniyang mga paa. Matigas at malamig. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kaniyang sentido. Humahalo sa bakas ng tuyong luha na hindi niya namalayang dumaloy na pala. Tumingin siya sa pintuan ng silid ng kaniyang ina, kung saan ang anino ng kaniyang nanay ay payapang nakahiga. Walang malay sa hatol na kamatayan, nakalalabas lamang sa bibig ng babaeng kaniyang pinaglilingkuran ng buong katapatan. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Trinidad na kung gagawin mo ang tama at magtatrabaho ka ng marangal, ang langit ay may nakalaang awa. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging nakikita niya ay ang malupit na katotohanan na ang dangal ay hindi nakakapuno ng tiyan at ang katapatan ay hindi kayang tapatan ang kasamaan ng mga taong may ginto sa kanilang mga bulsa, ngunit bato ang laman ng dibdib. Bawat sakripisyo niya, bawat gabing hindi siya natulog para lamang masiguradong balanse ang bawat sentimo ng kumpanya, ay ginamit lamang ni Clarita upang mas madaling itulak siya sa bangin. Ang lugaw na hawak niya ay unti-unti nang lumalamig, gaya ng pag-asa na pilit niyang pinanghahawakan sa loob ng mahabang panahon. Napakagatlabi si Trinidad hanggang sa malasahan niya ang pait ng sarili niyang dugo. Isang piping panunumpa na ang bawat patak ng kaniyang pagdurusa ay hindi malilimutan ng tadhana. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob mula sa loob. Ang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Lumabas si Clarita Monteverde. Ang kaniyang mamahaling sapatos ay lumilikha ng matitigas na tunog sa makintab na sahig ng ospital. Tumigil ang babae, tiningnan si Trinidad mula ulo hanggang paa, na tila ba nakakakita siya ng isang maruming basahan na aksidenteng naiwan sa gitna ng daan.
Why are you still here, Trinidad? Akala ko ba ay nagmamadali kang pakainin ang nanay mo? Ang tanong ni Clarita na may halong mapang-uyam ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi sa planong kakasabi lang niya sa telepono. Nanatiling tahimik si Trinidad, ngunit sa loob ng kanyang gunita ay umaalingaw-ngaw ang isang katanungang tila bumubutas sa kanyang kaluluwa. Hanggang saan ang hangganan ng pasensya ng isang anak bago ang kanyang pag-ibig ay maging isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kawalang katarungang ito? Hindi sumagot si Trinidad. Nanatili siyang nakayuko habang ang kanyang mga daliri ay lalong humigpit sa mainit na mangkok hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang paso sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi na dulot ng bawat salitang binitawan ni Clarita Monteverde. Ang bango ng shampoo ng kanyang amo na amoy mamahaling bulaklak ay tila sumasakal sa kanya sa gitna ng amoy ng gamot at antiseptiko sa pasilyo ng ospital. "Look at me, Trinidad," utos ni Clarita. Ang kanyang boses ay naging malumanay, isang uri ng lambing na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. "Alam kong nahihirapan ka. Alam ko ang sakripisyo mo para kay Aling Salud. That's why I'm here. I want to help you." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Trinidad. Nakita niya ang mapanlinlang na awa sa mga mata ni Clarita. Ito ang kapangyarihan ng isang dalubhasang kontrabida, ang kakayahang magsuot ng maskara ng isang anghel, habang ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang humihigpit sa leeg ng kaniyang biktima. "I heard the hospital is asking for another deposit, right? At ang mga gamot na kailangan ng nanay mo? They're so expensive." Pagpapatuloy ni Clarita habang hinahawakan ang balikat ni Trinidad, isang hawak na tila isang tanikalang bakal. "Don't worry. I can authorize an early release of your salary and maybe even a bonus. But I need you to do something very simple for me. Isang pabor lang, as a friend." Inakay ni Clarita si Trinidad patungo sa isang bakanting waiting area malayo sa mga mata ng ibang tao. Naglabas siya ng isang folder mula sa kaniyang mamahaling bag. Sa loob nito ay isang dokumento ng inventory report para sa nakaraang buwan, ang mismong report kung saan alam ni Trinidad na may mga nawawalang stocks na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. "Pirmahan mo lang ito, Trinidad. Just verify that these numbers are correct. Kapag ginawa mo yan, the money will be in your account in 5 minutes. Maibibili mo na ng gamot ang nanay mo. She won't have to suffer tonight." Bulong ni Clarita. Ang kaniyang muka ay napakalapit na sa muka ni Trinidad, tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Tiningnan ni Trinidad ang papel. Alam niya na ang pirma niyang iyon ang magiging katibayan na siya ang nag-apruba sa mga pekeng numero. Kapag pumirma siya, ibinibenta na rin niya ang kaniyang dangal. Pinapatunayan niya ang isang kasinungalingan na kalaunan ay gagamitin laban sa kanya. Ngunit sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng kanyang nanay na nahihirapang huminga, ang mga mata nitong humihingi ng kaunting lunas sa sakit. Nanginginig ang kamay ni Trinidad habang inaabot ang panulat na inaalok ni Clarita. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong gawin, na huwag magpadala sa bitag. Ngunit ang pag-ibig ng isang anak ay madalas na nagiging kahinaan sa kamay ng mga mapagsamantala. "You're doing the right thing, Training. Para ito sa nanay mo." Paninigurado ni Clarita, ang kaniyang mga mata ay kumikislap sa tagumpay. Ang dulo ng panulat ay sumayad sa puting papel. Lumilikha ng isang itim na guhit na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kaniyang kinabukasan. Sa bawat titik ng kaniyang pangalan na kaniyang isinusulat, naramdaman ni Trinidad ang unti-unting pagkamatay ng kaniyang sariling prinsipyo. Pagkatapos ng huling kurit ng panulat, binitawan niya ito ng mabilis. Tila ba ito ay isang mainit na uling na naging sanhi ng kaniyang pagkapaso. Kinuha ni Clarita ang papel nang may malawak na ngiti. "Good girl. Go ahead.
Feed your mother now. I'll take care of the rest. Naglakad palayo si Clarita. Ang tunog ng kaniyang sapatos ay tila isang martilyo na nagpako sa tadhana ni Trinidad. Naiwan ang huli na nakatayo sa gitna ng malamig na pasilyo, hawak ang malamig na mangkok ng lugaw at ang bigat ng isang desisyong alam niyang pagsisisihan niya habang buhay. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Ang tanging naririnig ay ang mabagal at hirap na paghinga ni Aling Salud, kasabay ng bawat pagtulo ng likido mula sa dextrose bottle na tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanilang kapayapaan. Umupo si Trinidad sa tabi ng kama, hinawakan ng tuyot at kulubot na kamay ng kaniyang ina, at ibinulong ang mga salitang mas masakit pa sa sugat. Nay, patawarin niyo po ako. Kailangan niyo lang pong mabuhay. Kahit ano, gagawin ko. Habang pinagmamasdan niya ang kaniyang ina, hindi napansin ni Trinidad ang isang anino sa labas ng bintana ng silid. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na kanina pa nakamasid sa bawat galaw niya. Hawak ang isang maliit na recorder na nakatutok sa kanilang direksyon. Kinabukasan, ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng ospital ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na liwanag na naglantad sa lalong namumutlang mukha ni Aling Salud. Ang bawat pagkurap ng mga mata ni Trinidad ay tila may kasamang buhangin, bunga ng gabing walang tulog, at pusong puno ng pagsisisi. Lumabas siya ng silid upang kumuha ng mainit na tubig, ngunit ang kanyang mga paa ay tila kusa siyang dinala patungo sa labas ng gusali, kung saan ang ingay ng lungsod ay pilit na bumubura sa katahimikan ng kaniyang pighati. Sa ilalim ng isang matandang puno ng nara malapit sa gate ng ospital, nakaupo ang isang matanda na tila bahagi na ng kapaligiran. Si Mang Ipe. Ang kaniyang mga mata ay natatakpan ng maputing talukap ng katarata, ngunit ang kaniyang muka ay nakaharap sa langit na tila ba nakikita niya ang mga bagay na hindi kayang abutin ng paningin ng mga nakakakita. Ang kanyang tungkod na gawa sa yantok ay dahan-dahang tumatama sa semento, lumilikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng mga segundong dumadaan sa gitna ng abalang mundo. Anak, ang bigat ng pasan mo. Ang bawat hakbang mo ay tila may hila-hilang dambuhalang bato. Ang boses ni Mang Ipe ay mahina ngunit sapat na para tumigil ang mundo ni Trinidad. Lumapit si Trinidad, hindi dahil naniniwala siya sa hula, kundi dahil sa sandaling iyon, kailangan niya ng kahit sinong makakakita sa kaniyang pagdurusa. Mang Ipe, baka po pagod lang ito sa trabaho. Marami po kasing binibilang sa warehouse. Tugon niya sa wikang Taglish, pilit na itinatago ang panginginig ng kaniyang tinig. Umiling ang matanda. Ang kaniyang mga daliri na tila mga ugat ng puno ay humawak sa hangin. Hinahanap ang direksyon ni Trinidad. Hindi mga dilata ang nagpapabigat sa iyo, kundi ang isang pirasong papel na may bakas ng iyong dugo at dangal. Ang kadiliman ay naglatag ng patibong at ikaw ay kusa ng pumasok. Napatigil si Trinidad. Tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kaniyang mga ugat. Paano nalaman ng matandang ito ang tungkol sa dokumentong kaniyang pinirmahan kagabi? Ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Ang bawat paghinga niya ay naging isang pagsisikap, tila may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Huwag kang matakot sa dilim, Trinidad, sapagkat sa gitna ng mga dambuhalang pader ng bakal at mga kahon na iyong binibilang araw-araw, doon nakatago ang iyong kaligtasan. Patuloy ni Mang Ipe. Ang kanyang tungkod ay huminto sa paggalaw. Ang ana ng iyong ina ay hindi nawala. Siya ay naghihintay lamang sa tamang panahon. Ang mga kahon na iyong binibilang, huwag mo lang silang tingnan bilang produkto. Tingnan mo sila bilang mga saksi. Anong ibig ninyong sabihin? Isang clerk lang po ako. Wala akong kapangyarihan laban sa kanila. Hikbi ni Trinidad, ang kaniyang balikat ay dahan-dahang bumababa
dahil sa bigat ng kawalang pag-asa. Ngumiti ng bahagya ang matanda, isang ngingiting puno ng misteryo at kapayapaan. Nasa loob ng mga kahon ang katotohanang magpapalaya sa inyo. Huwag kang titingin sa ibabaw, kundi sa ilalim. Ang utang na loob ay isang ginto na hindi kinakalawang kahit pa ibaon ito sa ilalim ng pinakamalamig na yelo. Bago pa makapagtanong muli si Trinidad, tumayo na si Mang Ipe. Ang kanyang pag-alis ay tila isang aninong dahan-dahang nilalamon ng sikat ng araw. Naiwan si Trinidad na nakatayo sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at sigaw ng mga tindero, ngunit ang kanyang isipan ay bumalik sa malamig at madilim na warehouse ng Buenavista Foods. Naalala niya ang mga kahon na kaniyang itinala sa ilalim ng utos ni Clarita. Ang mga kahon na tila ba may mga itinatagong lihim na mas mabigat pa sa laman nito. May isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang balat, isang halo ng kaba at isang maliit na kislap ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Nang bumalik siya sa loob ng ospital, nakita niya ang kanyang ina na bahagyang nakadilat ang mga mata. Ang tuyot na labi ni Aling Salud ay gumalaw. Pilit na binibigkas ang isang pangalan na hindi malinaw sa pandinig ni Trinidad. Hinawakan ni Trinidad ang kamay ng ina at doon niya napansin ang isang lumang peklat sa braso ni Aling Salud. Isang alaala ng gabing gumuho ang tulay sa Pampanga. Maraming dekada na ang nakalilipas. Isang tanong ang nanatili sa puso ni Trinidad. Sino ang taong iniligtas ng kanyang ina? At posible nga kayang ang taong iyon ay nasa likod lamang ng mga pader na nagkukulong sa kanya sa kahirapan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng unan ng kanyang ina. Isang sobreng wala doon bago siya lumabas para makipag-usap kay Mang Ipe. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay walang sulat, kundi isang lumang litrato ng isang lalaking nakasuot ng uniforme ng kumpanya. At sa likod nito ay may nakasulat na mga numerong tila isang code ng isang particular na batch ng mga kalakal sa warehouse. Sa sandaling iyon, ang takot ni Trinidad ay napalitan ng isang mapanganib na kuryosidad. Sino ang naglagay ng sobreng ito? At bakit ang mga numero sa likod ng litrato ay pamilyar sa kaniyang mga mata na sanay sa pagbibilang ng mga itinatagong kasalanan ng kumpanya? Ang bawat hakbang ni Trinidad pabalik sa loob ng dambuhalang warehouse ng Buenavista Foods ay tila paglakad patungo sa isang bitayan. Ang lamig na nagmumula sa mga higanteng freezer ay hindi lamang kumakapit sa kaniyang balat, kundi tila nanunuot hanggang sa kaniyang mga buto, isang paalala ng kinalalagyan niyang bilangguan. Ang kaniyang uniforme ay tila naging isang mabigat na baluti ng pighati, at ang bawat paghinga niya ay lumilikha ng manipis na usok sa hangin, isang anino ng buhay sa gitna ng isang lugar na puno ng mga patay na produkto. Hawak pa rin ni Trinidad sa loob ng kanyang bulsa ang maliit na litrato at ang mga numerong nahanap niya sa ilalim ng unan ng kanyang ina. Ang mga numerong iyon, batch 1982P, ay tila isang lihim na sumisigaw sa kanya, humihiling na matuklasan ang katotohanan. Ngunit sa bawat sulok ng warehouse, nararamdaman niya ang mga mata ni Ramon Sioson, ang manager na tila isang buwayang nag-aabang sa kaniyang biktima. "O, Trinidad, bakit tulala ka dyan? Akala ko ba ay kailangan mo ng pera?" Ang trabaho ay hindi natatapos sa pagtitig sa kawalan. Ang boses ni Ramon ay bumasag sa katahimikan, puno ng panunuya at kabastusan. Ang kanyang tawa ay tila isang magaspang na papel na ikiniskis sa balat, nakakaalibadbad at puno ng kayabangan. "Tapos na po ang inventory sa Section A, sir. Lilipat na po ako sa Section C," sagot ni Trinidad. Ang kaniyang tinig ay nanatiling patag kahit na ang kaniyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok dahil sa kaba. "Good. Siguraduhin mong tama ang bilang, ha? Ayaw nating magkaroon ng discrepancy.
Alam mo naman napaka-generous ni Ma'am Clarita sa'yo. Huwag mo siyang bibiguin. Sabi ni Ramon habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng kaniyang hininga na amoy sigarilyo ay tila isang lason na humahalo sa malamig na hangin. Nang makaalis si Ramon, mabilis na nagtungo si Trinidad sa pinakamalayong bahagi ng Section C. Ang lugar kung saan nakatambak ang mga lumang kagamitan at mga kahon na hindi na gaanong nagagalaw. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang batch 1,982 P. Sa gitna ng dilim at alikabok, naramdaman niya ang isang kakaibang bagay sa likod ng isang tumpok ng mga kalawanging pallets. Dahan-dahan niyang inalis ang mga nakaharang na kahon. Doon, sa isang maliit na siwang sa pader na gawa sa bakal, nakakita siya ng isang maliit na piraso ng salamin na kumikinang ng tamaan ng kaniyang flashlight. Hindi ito bahagi ng istruktura ng gusali. Sa kaniyang masusing pagtingin, natuklasan niya ang isang maliit na lens ng kamera, isang lihim na mata na nakatago sa likod ng mga basura. Hindi ito ang karaniwang CCTV ng kumpanya. Ang pagkakakabit nito ay masyadong tago, masyadong sinadya. At ang mas nakakapagtaka, ang direksyon ng lens ay nakatutok ng direkta sa vault kung saan itinatabi ni Ramon ang mga orihinal na logbook bago ang mga ito ay ayusin para sa pinal na report ni Clarita. Naramdaman ni Trinidad ang isang malamig na kuryente na dumaloy sa kanyang likuran. Kung mayroong nakatagong kamera rito, ibig sabihin ay may ibang tao na nagmamasid sa bawat iligal na galaw ni na Clarita at Ramon. May ibang tao na nakakaalam sa lahat ng dumi ng kumpanya. Ngunit sino? Si Don Leandro ba? O isang kaaway na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para pabagsakin ang lahat? Sa kaniyang pagkabigla, hindi sinasadyang nasagi ni Trinidad ang isang mabigat na bakal na tubo sa kaniyang tabi. Ang pagtama ng bakal sa semento ay lumikha ng isang malakas at matinding tunog na umalingaw-ngaw sa buong warehouse, isang ingay na tila isang babala na bumasag sa mapanganib na katahimikan. Mula sa malayo, narinig niya ang mabilis na mga hakbang na papalapit sa kaniyang direksyon. Ang mga yabag ng sapatos ni Ramon sa sahig na semento ay tila isang mabilis na pagtibok ng isang orasan na malapit ng sumabog. Trinidad! Anong ginagawa mo dyan sa sulok na yan? Ang sigaw ni Ramon. Ang kaniyang boses ay puno ng hinala at galit. Mabilis na tinakpan ni Trinidad ang kamera gamit ang isang lumang basahan at pilit na kinalma ang kaniyang sarili. Ngunit sa kaniyang isipan, isang nakakapangilabot na kaisipan ang namuo. Kung nahuli siya ng kamera na yon at kung sino man ang nagmamay-ari nito ay kakampi ni Clarita, hindi lamang ang trabaho niya ang nanganganib, kundi ang kaisa-isang pagkakataon na mailigtas ang kanyang ina. Tumayo siya at hinarap si Ramon. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng kawalang malay. Ngunit sa kaniyang bulsa, ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakakuyom. May nakita lang po akong mga kahon na hindi kasama sa listahan, sir. Ang pagsisinungaling ni Trinidad, ang kaniyang puso ay tila sasabog na sa loob ng kaniyang dibdib. Tiningnan siya ni Ramon ng matagal. Ang mga mata nito ay nanunuot na tila sinusubukang basahin ang kaniyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mahabang lubid na unti-unti nang napuputol. Nang gabi ring iyon, matapos ang nakakapanginig balikat na presensya ni Ramon sa warehouse, bumalik si Trinidad sa ospital na tila ba ang kaniyang buong pagkatao ay hinigop na ng lamig ng kumpanya. Sa kaniyang pag-upo sa tabi ng kaniyang ina, napansin niya ang isang lumang kwaderno na bahagyang nakalabas sa ilalim ng bag ng mga gamit ni Aling Salud. Ang pabalat nito ay kupas na. Ang mga gilid ay punit-punit na sa katandaan, ngunit may bakas pa rin ito ng bango ng tuyong sampagita, isang amoy na nagpabalik kay Trinidad sa kaniyang kabataan sa Pampanga. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga pahina.
Ang panulat ng kanyang ina ay maayos at may kurbada, ngunit sa mga huling bahagi, ang mga titik ay tila nanginginig na, isang saksi sa unti-unting panghihina ng katawan ng isang bayani. Habang binabasa ni Trinidad ang mga salita, ang ingay ng monitor ng ospital at ang amoy ng gamot ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ng amoy ng basang lupa at ang nakakatulig na tunog ng malakas na buhos ng ulan noong taong 1982. Sa kanyang gunita, nakita niya ang isang batang salud, nakasuot ng kanyang puting uniforme ng nurse na noon ay punit na at puno ng putik. Ang langit noon sa Pampanga ay tila nagngangalit. Ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa isang trahedyang hindi malilimutan. Ang dambuhalang tulay na gawa sa semento ay hindi na kayan sa bagsik ng kalikasan. Ang pagguho nito patungo sa rumagasang ilog ay lumikha ng isang malakas na yanig na naramdaman hanggang sa kaibuturan ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Salud ang isang lalaking nakasabit sa isang bakal na kabilya. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakalubog sa nagngangalit na tubig. Walang pag-aalinlangan na tinahak ng batang nurse ang mapanganib na dalisdis. Ang bawat pagdulas ng kanyang paa sa malambot na putik ay isang hakbang patungo sa panganib, ngunit ang kanyang puso ay pinapatakbo ng isang banal na tungkulin, ang magligtas ng buhay. "Huwag kayong bibitiw!" Ang sigaw ni Salud noon. Ang kanyang boses ay pilit na lumalaban sa ingay ng hangin. Nang maabot niya ang kamay ng lalaki, naramdaman niya ang matinding bigat nito. Sa gitna ng kanilang pakikipagbuno sa kamatayan, isang matalim na piraso ng yero ang humiwa sa braso ni Salud. Ang pinagmulan ng peklat na hanggang ngayon ay dala-dala niya. Hindi siya dumaing. Ang init ng kanyang sariling dugo na humahalo sa malamig na ulan ay naging simbolo ng kanyang sakripisyo. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, hinila niya ang lalaki patungo sa ligtas na bahagi ng pampang hanggang sa kapwa sila bumagsak sa damuhan, kapwa pagod at sugatan. Ang lalaki, na noon ay nakasuot ng isang mamahaling relos na nabasag na ang salamin, ay tumingin kay Salud nang may mga matang puno ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng dila. Bago ito mawalan ng malay, may binulong ito sa kanya, isang pangako na tila itinanim sa puso ng nurse. Nabalik lamang ang diwa ni Trinidad nang marinig niya ang mahinang ubo ng kaniyang ina. Tiningnan niya ang kanyang nanay na ngayon ay payapang natutulog. Ang peklat sa braso nito ay tila kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Muling ibinaling ni Trinidad ang kaniyang paningin sa kwaderno. Sa pinakahuling pahina ng kwento ng gabing iyon, may isang pangalan na nakasulat doon, ngunit ang tinta ay tila nabasa ng luha o ulan noong panahong iyon, kaya't halos hindi na ito mabasa. Isang titik lamang ang malinaw na naiwan, ang titik L. Sa tabi ng pangalang iyon, may isang maliit na guhit ng isang logo. Ang mismong logo na nakita ni Trinidad sa kanyang kumpanya, ngunit mas luma at mas simple. Napagtanto ni Trinidad na ang lalaking iniligtas ng kanyang ina ay hindi lamang isang estranghero. Ang lalaking iyon ang may-ari ng bawat kahon na kaniyang binibilang, ang taong nasa likod ng bawat sentimong pinag-aawayan ni na Clarita at Ramon. Ngunit ang kaniyang pagkamangha ay napalitan ng kilabot nang mapansin niyang may isang pahina sa gitna ng kwaderno na tila sadyang pinunit ng kamakailan lamang. Ang mga hibla ng papel na naiwan sa gilid ay sariwa pa. Isang patunay na may ibang tao na humawak sa kwadernong ito bago niya ito nahanap. Sino ang pumasok sa silid habang siya ay wala? At bakit kailangang itago ang impormasyong nakasulat sa pahinang yon? Ang katanungang ito ay tila isang tinik na bumaon sa puso ni Trinidad habang ang anino ng isang tao sa labas ng pintuan ng silid ay dahan-dahang naglaho sa dilim ng pasilyo.
Ang umaga sa warehouse ay nagsimula sa isang hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. Ang bawat pag-ikot ng mga dambuhalang bentilador sa kisame ay tila lumilikha ng isang mapanirang ritmo na sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Trinidad. Hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkakatuklas ng nawawalang pahina sa kwaderno ng kanyang ina nang tawagin siya ni Ramon sa loob ng pangunahing opisina. Pagpasok niya, bumungad sa kanya si Clarita Monteverde na nakaupo sa kanyang marangyang silya, habang si Ramon ay nakatayo sa gilid na tila isang asong naghihintay ng utos. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa makintab na nara, nakalapag ang bag ni Trinidad, ang kaisa-isang bag na kaniyang gamit simula pa nang pumasok siya sa kumpanya. Alam mo, Trinidad, pinagkatiwalaan kita. I even authorized your salary advance dahil alam kong kailangan mo para sa nanay mo. Simula ni Clarita, ang kaniyang boses ay puno ng mapagkunwaring pighati. Dahan-dahang binuksan ni Clarita ang bag ni Trinidad at ibinuhos ang laman nito sa lamesa. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang luma at kupas na pitaka ay ang pagkalat ng ilang maliliit na bote ng mamahaling gamot. Mga gamot na ginagamit lamang sa ICU at may tatak ng Buena Vista Foods. Naramdaman ni Trinidad ang biglang paglamig ng kaniyang mga kamay. Hindi po sa akin ang mga yan, ma'am. Ngayon ko lang po nakita ang mga yan. Really? So paanong napunta sa loob ng bag mo ang mga gamot na nagkakahalaga ng 50,000 piso bawat isa? Ang matalas na tanong ni Ramon, ang kanyang mukha ay puno ng pang-uuyam. Nakita ka ng security sa CCTV na may kinukuha sa medical supply room kagabi. Napagtanto ni Trinidad na ang trap ay naitakda na. Ang camera na nakita niya sa Section C ay hindi para sa kanya, kundi ang mga camera na kontrolado ni Ramon ang ginamit upang gumawa ng isang maling kwento. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. I can call the police right now, Trinidad. Sa dami ng ebidensyang ito, mabubulok ka sa kulungan. At ang nanay mo? Who will take care of her if you're behind bars? Mapuputol ang lahat ng suporta niya sa ospital. Banta ni Clarita habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit kay Trinidad. Hinawakan ni Clarita ang baba ni Trinidad. Pinilit itong mag-angat ng tingin. But I'm a kind person. Ayaw kong mamatay ang nanay mo nang dahil sa pagkakamali mo. I will give you a choice. Inilabas ni Clarita ang isang puting papel, isang formal na pag-amin ng kasalanan. Ngunit hindi ito tungkol sa mga gamot. Ito ay isang dokumento na nagsasabing si Trinidad ang utak sa likod ng nawawalang 20 milyong pisong halaga ng stocks sa warehouse para sa buong taon. Pirmihan mo ito. Aminin mo na ikaw ang nagnakaw ng mga stocks sa warehouse. In exchange, I will drop the charges for these medicines. I will even let you keep the money I advanced for your mom. You will just be fired and that's it. You're free. Bulong ni Clarita, ang kaniyang hininga ay amoy kape at lason. Hindi ko po pwedeng aminin ang kasalanang hindi ko ginawa. Sisirain niyo po ang buhay ko. Ang nanginginig na sagot ni Trinidad, ang kaniyang boses ay halos pabulong na dahil sa tindi ng pighati. Your life is already broken, Trinidad. Look at you. Sigaw ni Clarita, ang kaniyang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng natanggal. Wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Isang pirma mo lang, maliligtas ang nanay mo. Isang tanggi mo, bukas na bukas din ay nasa kalye na ang nanay mo habang ikaw ay nasa selda. Tumingin si Trinidad sa panulat na nasa lamesa. Ang kaniyang isipan ay naglalakbay sa silid ng kaniyang ina. Sa bawat hirap na paghinga nito, sa bawat sakripisyong ibinigay ni Aling Salud para sa kanya. Ito ang pinakamalupit na uri ng pagpili. Ang kaniyang dangal o ang huling hininga ng kaniyang ina. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Naririnig niya ang kaniyang sariling mabilis na paghinga, ang bawat pagtibok ng kaniyang puso na tila humihiling ng saklolo sa langit. Dahan-dahang iniabot ni Trinidad ang kaniyang kamay
patungo sa panulat. Habang sa labas ng bintana, ang kalangitan ay nagsisimulang magdilim. Isang babala ng paparating na malakas na unos. Pirma na Trinidad, para sa nanay mo. Ang huling hirit ni Clarita, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit at pananabik. Hindi nanginig ang kamay ni Trinidad nang bitawan niya ang panulat sa ibabaw ng makintab na lamesa. Ang tunog ng pagtama ng plastik na dulo ng ballpen sa kahoy ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng opisina. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Clarita. Isang tinging hindi galing sa pagre-rebelde, kundi mula sa isang pusong wala nang natitirang takot dahil sagad na sa sakit. Hindi ko po pipirmahan ang kasalanang papatay sa dangal ko at sa alaala ng tatay ko, ma'am. Ang mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Trinidad. Kung kailangan niyo akong ipakulong, gawin niyo na po. Pero hindi ko kayo tutulungang itago ang totoo. Ang mukha ni Clarita ay nagbago mula sa pagiging mapanlinlang patungo sa isang anyo ng purong puot. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit. Then you have chosen your path, Trinidad. Lumabas ka na sa opisina ko. You have until the end of the shift to change your mind. Kapag hindi ka pa pumirma bago tumunog ang bell, hihintayin ka na ng mga pulis sa gate. Lumabas si Trinidad na tila isang aninong naglalakad sa gitna ng liwanag. Ang bawat hakbang niya pabalik sa main warehouse ay tila paghatak sa isang dambuhalang kadena. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikang sumalubong sa kanya. Ang mga kasamahan niya sa trabaho na dati ay kakwentuhan niya habang nagpapahinga ay biglang nag-iwas ng tingin. Ang tunog ng mga forklift at ang paggalaw ng mga pallet ay tila naging mga bulong ng panghuhusga. Nakita niya si Ate Lita, ang pinakamatagal na niyang kaibigan sa loob ng warehouse, ang taong madalas niyang bahagian ng kanyang dalang ulam. Lumapit si Trinidad, umaasang makakahanap ng kahit katiting na init ng pakikiramay. Ate Lita, alam mo namang hindi ko magagawa ang ibinibintang nila, di ba? Ang pakiusap ni Trinidad, ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig. Ngunit si Ate Lita ay hindi tumingin. Mas lalo nitong pinagtuunan ng pansin ang pag-aayos ng mga labels sa mga kahon. Dahan-dahan nitong inalis ang kamay ni Trinidad na nakahawak sa kanyang braso. Pasensya na, Trining. May pamilya rin akong kailangang pakainin. Ayaw kong madamay sa gulo niyo ni Ma'am Clarita. Ang bulong ni Ate Lita. Ang boses ay puno ng takot at pait. Umiwas ka na lang sa akin. Baka makita pa tayo ni Ramon. Ang pagtalikod ni Ate Lita ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Naramdaman ni Trinidad ang kaniyang sariling mundo na unti-unting gumuho. Ang bawat tao na kaniyang tinuring na pamilya sa loob ng 4 na taon ay tila naging mga estranghero sa loob ng isang saglit. Ang kaniyang pag-iisa ay tila isang malalim na balon na walang hangganan. Naglakad siya patungo sa loading dock upang kumuha ng hangin. Doon, sa gitna ng bahagyang pag-ambon, isang itim na sedan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng warehouse. Ang salamin ng sasakyan ay madilim, ngunit sa isang sandali, bumaba ito ng bahagya. Doon ay nakita ni Trinidad ang isang lalaking may mapuputing buhok at mga matang puno ng kapangyarihan, ngunit may bahid ng kalungkutan. Si Don Leandro. Ang kaniyang paningin ay tumama sa mga mata ni Trinidad. Walang salitang binitawan, ngunit ang tindi ng titig ng matanda ay tila bumabasa sa bawat pighating nakatago sa puso ng babae. Tila ba nakikita ni Leandro sa mukha ni Trinidad ang anino ng nurse na nagligtas sa kanya sa Pampanga maraming taon na ang nakalilipas. Bago pa man makakilos si Trinidad, muling tumaas ang salamin at mabilis na umalis ang sasakyan. Iniwan siyang nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang huling oras ng kanyang shift ay papalapit na. Ang bawat pag-ikot ng mga kamay ng malaking orasan sa pader ay tila isang tunog ng martilyo na nagpapako sa kanyang tadhana. Sa malayo,
Nakita niya si Ramon na nakasandal sa pader. Hawak ang kanyang cellphone at may nakakalokong ngiti habang nakatingin sa kanya. Naisip ni Trinidad ang kaniyang ina. Ano ang mangyayari kay Aling Salud kapag wala na siya? Sino ang hahawak sa kamay nito kapag dumatid ang sakit? Ang kanyang desisyon na huwag pumirma ay tila isang uri ng pagpapakamatay, ngunit ang pumirma naman ay tila pagpatay sa huling natitirang piraso ng kanyang sarili. Habang ang araw ay unti-unting nagdidilim at ang langit ay naging kulay lila, ang malakas na tunog ng sirena na hudyat ng pagtatapos ng shift ay umalingaw-ngaw sa buong pasilidad. Ito na ang katapusan ng kanyang oras. Nakita ni Trinidad ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis na papasok na sa main gate. Kasunod si Clarita na may dalang mga papel at isang matagumpay na ngiti. Sa kanyang bulsa, naramdaman ni Trinidad ang malamig na bakal ng lumang susi ng kanyang ina. At sa isang huling pagkakataon, tiningnan niya ang madilim na sulok ng warehouse kung saan nakatago ang lihim na kamera. Handa na ba ang lahat, Trinidad? Ang tanong ni Clarita na ang boses ay tila isang kumpas ng kamatayan. O kailangan mo pang makita ang nanay mo na inilalabas sa ospital para magising ka sa katotohanan? Napatitig si Trinidad sa gate at doon, sa gitna ng paparating na kadiliman, nakikita niya ang isang pamilyar na anino na mabilis na kumikilos patungo sa silid ng kuryente ng warehouse. Sa gitna ng tensyon sa loob ng main warehouse, ang boses ni Clarita ay tila isang matalim na huni ng ibon na nangingibabaw sa katahimikan. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit habang hinihintay ang pagsuko ni Trinidad. Ang dalawang pulis ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga sinturon, handang kumilos sa anumang senyales mula sa kumpanya. Time is up, Trinidad. Ibibigay mo ba ang pirma mo o ang mga kamay mo ang susunod na kakapitan ng bakal? Ang malamig na tanong ni Clarita. Ngunit bago pa makasagot si Trinidad, ang dambuhalang mga ilaw sa kisame ng warehouse ay sabay-sabay na namatay. Ang ingay ng mga makina at ang humihingal na tunog ng mga bentilador ay biglang tumigil, pinalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang buong pasilidad ay nilamon ng purong kadiliman. Tila ba ang mundo ay biglang nawalan ng hininga. Narinig ang mabilis na paghinga ni Clarita sa dilim, kasunod ang kaniyang pagkataranta. Ramon, anong nangyayari? Bakit nawalan ng kuryente? Sa gitna ng kaguluhan at mga sigawan ng mga empleyado sa dilim, naramdaman ni Trinidad ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Hindi ito ang magaspang na hawak ni Ramon o ang marahas na hawak ng mga pulis. Ito ay isang hawak na tila nagbibigay ng babala at proteksyon. Isang pamilyar na amoy ng matandang pabango at tabako ang lumapit sa kanya. Huwag kang kikilos, anak. Manatili ka lang sa pwesto mo. Ang bulong ng isang boses na malalim at puno ng awtoridad. Bago ito mabilis na nawala kasabay ng pagbukas ng mga emergency lights na nagbibigay ng mahinang pulang liwanag. Nang bumalik ang bahagyang liwanag, wala na ang aninong humawak kay Trinidad. Nakita niya si Clarita na galit na nakikipag-usap sa radyo habang si Ramon ay tumatakbo patungo sa generator room. Dahil sa kaguluhan, tila nakalimutan muna nila ang kaniyang presensya. Samantala, sa isang madilim na sulok ng opisina ni Don Leandro sa kabilang gusali, ang matanda ay nakaupo sa kaniyang malaking silya, nakaharap sa isang pader ng mga monitors. Hindi ang karaniwang security feeds ang nakikita niya, kundi ang bawat anggulo ng warehouse na kinuha mula sa mga lihim na kamera. Kasama na ang kuha kung saan kitang-kita ang pag-iipit ni Ramon ng mga bote ng gamot sa bag ni Trinidad. Dahan-dahang hinaplos ni Don Leandro ang lumang relos sa kanyang bisig, ang relos na may basag na salamin na kanyang itinago sa loob ng 4 na dekada. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang pinagmamasdan ang mukha ni Trinidad sa screen. Ang mga mata mo, kamukhang kamukha ka ng iyong ina.
Salud, bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako kung hinayaan kong umabot sa ganito. Kailangan kong makita kung ang kanyang katapatan ay nananalaytay din sa iyong mga ugat. Inabot ni Leandro ang kanyang telepono at may tinawagan. Simula na ang operasyon. Siguraduhin ninyong hindi makakaalis ang mga pulis nang hindi bitbit ang tunay na kriminal at dalhin ninyo ang sobre sa ospital. Ngayon din. Pagkalipas ng 1 oras, habang si Trinidad ay pilit na pinapaalis sa gate ng kumpanya nang walang kahit anong gamit, mabilis siyang nagtungo sa ospital. Ang kanyang puso ay puno ng takot na baka tuluyan ng itinigil ang gamutan ng kanyang ina. Ngunit pagdating niya sa front desk, ang nurse ay ngumiti sa kanya. Isang ngiti na hindi niya inaasahan. Miss Fajardo, mabuti at nandito na kayo. May dumating pong estranghero kanina. Binayaran niya ang buong balanse ng inyong nanay hanggang sa katapusan ng taon. Inilipat na rin po namin si Aling Salud sa isang pribadong suite. Ang balita ng nurse. Napatigil si Trinidad. Ang kaniyang mga tuhod ay tila naging jelly sa panghihina. Sino? Sino po ang nagbayad? Hindi po nagbigay ng pangalan, ma'am, pero may iniwan po siyang sobre para sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Trinidad habang binubuksan ang sobre sa loob ng tahimik na pribadong silid ng kanyang ina. Sa loob nito ay may makapal na bundle ng pera, sapat para sa lahat ng kanilang pangangailangan, at isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na tila nanggaling sa nakaraan. Ang utang na loob ay binabayaran ng buhay at katarungan. Huwag kang matakot. Nakikita ko ang lahat. Habang binabasa ni Trinidad ang mga salita, napansin niya ang isang anino sa labas ng bintana ng pribadong silid. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na tumalikod nang makita siyang nakatingin. Sa kanyang pag-alis, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang ID ng Buena Vista Foods. Ngunit bago pa man ito malapitan ni Trinidad, may isang kamay na mula sa dilim ang mabilis na kumuha nito. Sino ang taong ito na nagmamasid sa kaniya sa gitna ng gabi? At bakit ang pakiramdam ni Trinidad ay tila ba ang bawat galaw niya ay bahagi ng isang mas malaking plano na hindi niya pa nauunawaan? Ang liwanag ng umaga na tumatagos sa puting kurtina ng pribadong suite ay tila isang banayad na haplos sa pagod na mukha ni Trinidad. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, hindi siya nagising sa tunog ng maingay na alarm clock o sa takot na mahuli sa shift sa warehouse. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang regular na paggalaw ng dibdib ng kaniyang ina na mahimbing na natutulog sa malambot na kama. Habang pinagmamasdan ni Trinidad ang kaniyang ina, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kaniyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit kasabay nito ay ang matinding kuryosidad at kaba. Sino ang taong nasa likod ng lahat ng ito? Isang mahinang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kaniyang pag-iisip. Hindi ito ang marahas na pagkatok na nakasanayan niya mula sa mga nurse na nagmamadali, kundi isang tila nahihiyang pagpihit ng seradura. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Marco, ang isa sa mga security guards sa warehouse na madalas magbigay sa kanya ng kape tuwing gabi at palaging tumutulong sa kanya sa pagbubuhat ng mabibigat na pallets. Si Marco ay isang lalaking may tahimik na presensya, may mga matang tila laging may itinatagong malalim na kwento. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng uniforme ng guard, kundi isang simpleng t-shirt na nagpapakita ng kaniyang matipunong pangangatawan. Trining, pasensya na kung naistorbo kita. Ang pabulong na sabi ni Marco, ang kaniyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng lamig ng ospital. Marco, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang room namin? Gulat na tanong ni Trinidad habang dahan-dahang tumatayo mula sa kaniyang upuan. Lumapit si Marco at may inilapag na isang paper bag sa lamesa. Ang bango ng bagong luto na pandesal at mainit na tsokolate ay agad na humalimuyak sa silid.
Tiningnan niya ng diretso si Trinidad at sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para sa babae. Ang paraan ng pagtingin ni Marco ay walang halong panghuhusga, kundi purong pag-aalaga at isang bagay na mas malalim pa rito. Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay ligtas kayo rito, sabi ni Marco habang dahan-dahang inaabot ang kamay ni Trinidad. Naramdaman ni Trinidad ang kalyo sa mga daliri ni Marco. Isang katibayan ng pagiging manggagawa rin nito, ngunit ang haplos na yon ay napakagaan at puno ng paggalang. Hindi siya bumitiw. Sa halip, hinayaan niya ang kaniyang kamay na manatili sa init ng palad ng lalaki. Isang kislap ng kilig ang gumapang sa kanyang puso. Isang damdamin na inakala niyang namatay na kasama ng kanyang mga pangarap. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang kabilang kamay at inayos ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Trinidad. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa pisngi ng babae. Isang ugnayan na tila isang lihim na pangako. Huwag mong isiping mag-isa ka, training. May mga taong nakakakita sa kabutihan mo, kahit pilitin nilang takpan ito ng dumi. Ang bulong ni Marco, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ni Trinidad. Magsasalita sana si Trinidad, tatanungin sana niya kung may alam ba ito sa misteryosong pagbabayad sa ospital, ngunit ang mga salita ay tila napako sa kanyang lalamunan nang marinig nila ang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis na bumitaw si Marco at lumayo ng bahagya, sapat na distansya upang magmukhang karaniwang bisita lamang. Pumasok ang isang nurse na may dalang mga gamot, ngunit ang kanyang mukha ay tila balisa. Miss Fajardo, may tumatawag po sa inyo sa nurse station. Isang Clarita Monteverde raw po. Galit na galit siya at pilit na itinatanong kung nasaan kayo. Naramdaman ni Trinidad ang biglang paglamig ng kaniyang dugo. Hindi pa tapos si Clarita. At sa pagkakataong ito, ang kaniyang galit ay tila mas lalong nag-alab dahil sa pagkawala ng kaniyang kontrol sa buhay ni Trinidad. Tiningnan ni Marco si Trinidad. Ang kaniyang mga mata ay naging matalim at puno ng proteksyon. Huwag mong sasabihin kung nasaan ka. Hayaan mo siyang magwala sa dilim. Samantala, sa opisina ni Clarita, ang tunog ng pagbagsak ng telepono sa kaniyang lamesa ay tila isang marahas na pagtatapos ng kaniyang pasensya. Ang kaniyang mukha ay namumula sa galit habang nakatitig sa report na hawak niya. Sino ang nagbayad? Walang clerk na may ganoong karaming pera. Sigaw ni Clarita kay Ramon na nakatayo sa harap niya. Check every bank account, every contact. Kung may tumutulong sa kanya sa loob ng kumpanyang ito, sisiguraduhin kong magsasama silang mabulok sa kalsada. Hinawakan ni Clarita ang kaniyang mamahaling perlas sa leeg. Halos maputol na ang tali nito sa tindi ng kaniyang pagkakahawak. Find her, Ramon. Find her before she talks to Don Leandro. Ngunit hindi nila alam, sa isang tagong monitor sa loob ng generator room ng warehouse, ang bawat galaw at sigaw ni Clarita ay naririnig at nare-record ng isang tao na may hawak na headset. Dahan-dahang nakangiti habang pinapanood ang pagguho ng kaharian ng babaeng mapangapi. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng ospital ay tila isang malalim na dagat. Payapa sa ibabaw, ngunit may naglalakihang alon sa lalim ng puso ni Trinidad. Habang pinagmamasdan niya ang kaniyang ina, naalala niya ang mga salita ni Mang Ipe tungkol sa katotohanang nakatago sa loob ng mga kahon. Alam ni Trinidad na hindi sapat ang pera at ang pribadong silid upang tuluyang makamit ang kalayaan. Kailangan niyang harapin ang halimaw sa loob ng warehouse bago siya nito tuluyang lamunin. Sa tulong ni Marco, na tila may hawak na mahiwagang susi sa lahat ng pintuan ng kumpanya, muling nakabalik si Trinidad sa Buena Vista Foods sa ilalim ng talukbong ng madilim na langit. Ang dambuhalang gusali ay tila isang natutulog na higante. Ang bawat anino nito ay tila nagbabanta.
Ang malamig na hangin na dati ay kaniyang kinatatakutan ay tila naging kakampi niya ngayon. Tinatabunan ang tunog ng kaniyang bawat hakbang sa semento. Dito lang ako sa labas, Trining. May 10 minuto ka bago dumaan ang sunod na roving guard. Bulong ni Marco. Ang kaniyang boses ay seryoso at puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ni Trinidad, isang mabilis na pisil na nagbigay sa babae ng lakas na kailangan niya upang pumasok sa madilim na bukana ng Section C. Bit-bit ang kanyang maliit na flashlight. Tinahak ni Trinidad ang daan patungo sa batch 1982 Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay lalong tumapang sa bahaging iyon ng warehouse. Dahan-dahan niyang inusog ang mga kahon na may marka ng pinsala o damaged goods. Ang mga produktong hindi na itatala sa opisyal na benta, kaya madaling pagtaguan ng mga lihim. Sa ilalim ng tumpok ng mga basang karton, naramdaman ng kaniyang mga daliri ang isang matigas at makinis na bagay. Hindi ito dilata. Isang lumang plastic folder ang kaniyang nahila, balot ng makapal na tape upang hindi mapasukan ng amag. Nang buksan niya ito, ang liwanag ng flashlight ay tumama sa mga pahinang punong-puno ng sulat kamay. Ang tunay at orihinal na listahan ng bawat pagpasok at paglabas ng stocks na hindi kailanman nakarating sa accounting office. Doon ay nakita niya ang malalaking letra ng pangalan ni Ramon at ang mga pirmang pamilyar sa kanya bilang lagda ni Clarita Monteverde. Ang bawat kahon ng mamahaling karne at alak na nawala ay nakatala rito, kasama ang mga petsa at ang mga pangalan ng mga buyer sa black market. Ito ang kaniyang hinahanap, ang katibayang maglilinis sa kaniyang pangalan at magpapatunay na ang kumpanyang ipinamana ni Don Leandro ay unti-unting ninanakawan ng mga taong kaniyang pinagkakatiwalaan. Mabilis na kinuha ni Trinidad ang kaniyang lumang cellphone at sinimulang kuhanan ng larawan ang bawat pahina. Ang bawat pagpindot niya sa kamera ay tila isang hakbang patungo sa liwanag. Ang kaniyang puso ay pumipintig ng mabilis. Ang bawat tunog ng hangin sa labas ay tila boses ng taong tumatawag sa kanya. Nay, kaunti na lang. Matatapos na rin ito. Bulong niya sa sarili habang ang kaniyang mga mata ay mabilis na binabasa ang mga petsa na tumutugma sa mga panahong siya ang sinisisi sa mga nawawalang stocks. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang liwanag ng kanyang flashlight ay biglang humina. Tila ba nauubusan na ng lakas ang baterya nito. Kasabay nito, ang katahimikan ng warehouse ay binalot ng isang marahas na tunog, ang pagbukas ng dambuhalang sliding door sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng bakal na kumikis-kis sa riles ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Isang babala na may ibang tao na pumasok sa loob. Mabilis na itinago ni Trinidad ang folder sa loob ng kaniyang jacket at pilit na nagkubli sa likod ng mga dambuhalang pallets. Ang liwanag ng isang malakas na searchlight ay nagsimulang gumala sa loob ng Section C, tila isang mata ng manunila na naghahanap ng kaniyang biktima. Narinig ni Trinidad ang mabigat na yabag ng mga sapatos. Ang bawat pagtama ng takong sa semento ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaniyang kaba. Ang amoy ng sigarilyo ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin. Isang amoy na tila tatak na ni Ramon Sioson. Alam kong nandito ka, Trinidad. Hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito. Ang boses ni Ramon ay nangingibabaw sa kadiliman, puno ng galit at isang uri ng katuwaan sa kanyang panghuhuli. Tumigil ang mga yabag sa tapat mismo ng tumpok ng mga kahon kung saan nagtatago si Trinidad. Ang matinding liwanag ng searchlight ay tumama sa kaniyang mga mata, dahilan upang mapapikit siya at mapatakip ng kaniyang mga kamay. Nahanap mo nga ang itinatago namin, ano? Ang sabi ni Ramon habang dahan-dahang lumalapit, ang kaniyang anino ay naging dambuhala sa pader. Sayang. Kung naging matalino ka lang sana at tumanggap ng pera, hindi sana aabot sa ganito. Pero dahil masyado kang maprinsipyo, titiyakin ko na hindi mo na mailalabas ang folder na yan sa pintuang ito.
Hinawakan ni Ramon ang kanyang baywang, tila may kinukuha sa kanyang sinturon. Ang mukha ni Trinidad ay namutla sa tindi ng takot, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa folder na hawak niya, ang kaisa-isang bagay na magpapasya kung siya ba ay magiging malaya o tuluyan ng maglalaho sa dilim ng warehouse. Ito na ba ang katapusan ng iyong katapangan, Trinidad? Ang isang hamak na pirasong papel ba ang magiging tiket mo patungo sa karsel? Ang boses ni Ramon ay gumagaralgal sa halo ng tuwa at pagbabanta habang ang kanyang anino ay dambuhalang nakatabing sa nanginginig na katawan ni Trinidad. Hindi makahinga si Trinidad ng maayos. Ang dambuhalang kamay ni Ramon ay marahas na humawak sa kanyang braso. Ang mga daliri nito ay tila mga kuko ng lawin na bumaon sa kanyang manipis na balat. Ang folder na kanyang pinagbuwisan ng buhay ay pilit na inaagaw. Ngunit kahit sa gitna ng takot, mas nanaig ang kanyang pagkapit. Alam niyang kapag nabitawan niya ang katotohanan ito, tuluyan na silang lalamunin ng kadiliman ng kanyang ina. Bitawan mo ako, Ramon! Alam niyo ni Ma'am Clarita ang totoo? Ninanakawan niyo ang kumpanyang nagpakain sa inyo. Ang sigaw ni Trinidad. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng paninindigan. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Ramon. Isang tunog na tila mga tuyong dahon na niyuyurakan sa ilalim ng sapatos. Katapatan? Sa mundong ito, Trinidad, ang katapatan ay pagkain lamang ng mga hangal na gaya mo. Halika rito. Tingnan natin kung gaano ka pakatapang sa harap ng lahat. Kinaladkad ni Ramon si Trinidad patungo sa main lobby ng warehouse kung saan ang mga empleyado ng night shift ay nagsisimula ng magsipilyo at mag-ayos para sa kanilang break. Ang marahas na pagkaladkad sa kanya sa sahig na semento ay lumikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkiskis ng sapatos, sapat upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang bawat pares ng mata na tumitingin sa kanya ay puno ng pagtataka, takot, at ang iba ay may halong panghuhusga. Sa gitna ng lobby, nakatayo si Clarita Monteverde. Ang kaniyang mamahaling kulay ubeng gown ay kumikinang sa ilalim ng mga fluorescent lights, isang malaking kabalintunaan sa marumi at pawisang anyo ni Trinidad. Hawak ni Clarita ang kaniyang gintong clutch bag. Ang kaniyang tindig ay tila isang reyna na nakahandang magparusa sa kaniyang alipin. Bitawan mo siya, Ramon! Utos ni Clarita. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim ng isang labaha. Nang mabitawan si Trinidad, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang lamig ng semento ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas malamig ang titig ng mga tao sa paligid. Listen to me, everyone! Ang sigaw ni Clarita, sapat na malakas para tumigil ang bawat paggalaw sa loob ng warehouse. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Si Trinidad Fajardo. Ang kumpanyang ito ang nagbigay sa kanya ng trabaho nang siya ay lugmok na. Ako mismo ang nag-abot ng tulong para sa naghihingalo niyang ina. I gave her hope when no one else would. Dahan-dahang lumapit si Clarita kay Trinidad. Ang kaniyang sapatos ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig. At paano niya tayo sinuklian? Magnanakaw. She bit the hand that fed her. Ninakawan niya ang ating warehouse, kinuha ang mga supply na dapat ay para sa inyong lahat. At ngayon, may kapal pa ng mukhang gumawa ng mga pekeng dokumento para baligtarin ako. Hindi po totoo yan. Ma'am, kayo ang may gawa nito. Ang hikbi ni Trinidad, ang kaniyang mga kamay ay nakatukod sa sahig habang pilit na humihingi ng katarungan sa mga kasamahan. Ate Lita, Mang Jo, kilala niyo ako. Alam niyo ang totoo. Ngunit ang mga kasamahan niya ay nag-iwas ng tingin. Ang takot na mawala ng trabaho ay mas malakas kaysa sa boses ng konsensya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lobby. Pinalitan lamang ng mahinang bulungan na tila mga bubuyog na may dalang lason. You are a disgrace, Trinidad. You are a cancer to this company. Ang huling salita ni Clarita,
bago niya itinaas ang kanyang kamay. Isang marahas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Trinidad. Ang lakas ng tama ay naging sanhi ng pagpihit ng kanyang ulo sa kabilang direksyon. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Tila isang pagsabog ng kahihiyan na bumasag sa huling natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Trinidad ang biglang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kanyang pandinig ay bahagyang nabingi at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumapang sa kanyang bibig. Hindi siya gumanti, hindi rin siya tumayo agad. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang folder na nahulog sa kanyang tabi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit may isang uri ng determinasyon na hindi kayang burahin ng anumang sampal. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng pinakamababang antas ng kanyang buhay, pinulot niya ang folder hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi ng katotohanan. Tumingala siya kay Clarita. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha, ngunit ang apoy sa loob nito ay hindi namatay. Maaari niyo po akong saktan. Maaari niyo po akong ipahiya sa harap ng lahat. Pero hindi niyo kayang saktan ang katotohanan. Ang bawat kahon na kinuha niyo, ang bawat sentimong ninakaw niyo mula sa mga taong ito, nakasulat dito. At balang araw, ang sampal na ito ay babalik sa inyo ng mas matindi pa sa ginawa niyo sa akin. Ang mukha ni Clarita ay naging tila isang maskara ng purong puot. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ramon, call the police. Kaladkarin ang babaeng yan palabas. I don't want to see her face ever again. Habang kinakaladkad si Trinidad ng security guards patungo sa gate, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa itaas ng mezzanine. Nakatayo doon si Don Leandro. Nakasandal sa bakal na rehas, pinapanood ang lahat nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang recorder at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Trinidad ang isang mahinang pagtango mula sa matanda. Inihagis si Trinidad sa labas ng gate, sa gitna ng putikan at malakas na buhos ng ulan. Ang folder na kaniyang hawak ay nabasa na. Ang mga tinta ay nagsisimulang kumalat. Habang nakadapa siya sa basang lupa, narinig niya ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis. Nay, patawarin niyo po ako. Ang tanging naibulong ni Trinidad bago siya napatingin sa kaniyang kamay na puno ng putik at dugo. Wala na akong trabaho. Wala na tayong matutuluyan. Paano ko po kayo maililigtas ngayon? Ang tanging sumagot sa kanya ay ang malamig na hangin at ang nakakabulag na ilaw ng mga sasakyan ng pulis na papasok na sa main gate, habang sa kabilang kalsada, si Marco ay nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw, tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang kumilos. Ang bawat patak ng ulan na gumugulong sa bintana ng ospital ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Trinidad. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng kama ng kanyang ina, habang ang kanyang basang uniforme ay nag-iiwan ng mantsa ng putik sa malinis na semento. Ang kanyang pisngi ay namamanhid pa rin mula sa sampal ni Clarita, isang hapdi na tila nagpaalala sa kanya na sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas na tinatabunan ng kapangyarihan. Nanginginig ang kanyang mga balikat, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katanungang wala siyang mahanap na sagot. Paano niya itatago sa kanyang ina na wala na siyang trabaho, na bukas ay baka tugisin na siya ng mga pulis bilang isang kriminal? Sa gitna ng kaniyang pagtangis, naramdaman ni Trinidad ang isang mahina at tuyot na haplos sa kaniyang buhok. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nakita niya ang kaniyang nanay na si Aling Salud. Gising, ang mga mata ay malinaw at puno ng isang uri ng liwanag na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kaniyang ina ay tila nagtipon ng lahat ng natitirang lakas sa kaniyang katawan upang magising sa gabing ito ng kaniyang pangangailangan.
Trining, anak, huwag kang umiyak. Ang boses ni Aling Salud ay mahina. Tila isang hangin na dumadaan sa mga tuyong dahon, ngunit ito ang pinakamatamis na tunog para sa pandinig ni Trinidad. Nay, gising kayo! Salamat sa Diyos. Hikbi ni Trinidad habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng ina. Nay, patawarin niyo po ako. Napakawalang kwenta kong anak. Nawalan ako ng trabaho. Baka makulong pa ako. Umiling ng bahagya si Aling Salud. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang patungo sa kaniyang leeg, kung saan nakasabit ang isang luma at kalawanging kadena na may hawak na isang maliit na susi. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Trinidad na ito ay isang agimat lamang o isang alaala ng kaniyang yumaong ama. Ang susing ito, hindi ito para sa pinto ng ating bahay sa Pampanga. Pagpapatuloy ni Salud, ang bawat salita ay isang pagsisikap na lumabas sa kaniyang tuyot na labi. Nasa ilalim ng iyong bag ang maliit na baul na bakal na itinago ko sa loob ng 40 taon. Oras na para buksan mo yan. Training. Nanginginig ang mga kamay ni Trinidad habang kinukuha ang isang maliit na kahon na gawa sa mabigat na bakal mula sa ilalim ng kanilang mga gamit. Ang kahon ay balot ng makapal na tela, tila isang kayamanan na ayaw pasilip sa mundo. Isinusi ni Trinidad ang maliit na metal sa seradura. Ang marahas na tunog ng pagpihit ng kalawanging bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang hudyat na ang mga lihim ng nakaraan ay handa na ring kumawala. Nang bumukas ang takip, hindi ginto o pera ang tumambad sa kanyang mga mata. Sa loob ng baul, nakahiga ang isang lumang badge ng empleyado, isang piraso ng pilak na may ukit ng isang agila, ang unang simbolo ng Buena Vista Foods. Ngunit ang nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang pangalang nakasulat sa likod nito, Leandro Buenavista. Noong gabing gumuho ang tulay, hindi lang buhay niya ang iniligtas ko, Training. Bulong ni Salud, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Iniligtas ko ang kanyang dangal. Ang badge na yan, ibinigay niya sa akin bilang isang pangako. Sabi niya, kahit kailan, kahit saan, kapag ang badge na yan ay bumalik sa kanya, ang buong Buena Vista ay tatayo sa tabi ko. Napahawak si Trinidad sa kanyang dibdib. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang pagmamasid ni Don Leandro, ang pagbabayad sa ospital, at ang lihim na kamera sa warehouse, hindi ito mga aksidente. Ang matanda ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang tuparin ang isang pangakong binitawan sa gitna ng malakas na ulan noong 1982. Nay, bakit ngayon niyo lang sinabi? Tanong ni Trinidad. Ang kaniyang boses ay puno ng pagkamangha. Dahil ang utang na loob ay hindi dapat pinapaalala, anak. Kusa itong dumarating sa taong marangal. Tugon ni Salud bago muling pumikit ang kaniyang mga mata dahil sa pagkapagod. Hinawakan ni Trinidad ang badge ng mahigpit. Ang malamig na metal ay tila nagbibigay sa kanya ng isang bagong uri ng init. Sa labas ng bintana, ang kidlat ay nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na lungsod. At sa sandaling iyon, ang takot ni Trinidad ay tuluyan ng napalitan ng isang matinding determinasyon. Bukas, hindi na siya ang biktima na tatakbo sa mga pulis. Bukas, siya na ang haharap sa bawat kasalanan ni Clarita Monteverde. Bit-bit ang katarungang 4 na dekada nang naghihintay. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang maliit na lukot na papel sa ilalim ng badge. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang sulat na may petsang kahapon lamang na may pamilyar na pirma na nagpabilis muli sa pintig ng kanyang puso. Magkita tayo sa opisina ko bago ang pulong ng mga stockholder bukas ng 8:00 ng umaga. Huwag mong kakalimutan ang badge. LB. Paano napunta ang sulat na ito sa loob ng baul na kaisa-isang susi lamang ang makakabukas? Isang kilabot ang gumapang sa kanyang balat
Nang mapagtanto niyang si Don Leandro ay hindi lamang nagmamasid, siya ay may mga kamay at mata sa loob mismo ng silid na ito nang hindi niya nalalaman. Everything is set, Ramon. Ngayong araw, hindi lang natin tatanggalin ang malaking tinik sa ating lalamunan, kundi gagamitin din natin ang bangkay ni Trinidad para pagtakpan ang lahat ng ating mga bakas. This stockholders meeting will be my coronation. Ang tinig ni Clarita Monteverde ay puno ng mapangahas na tagumpay habang tinitingnan ang kaniyang sarili sa malaking salamin ng boardroom ng Buenavista Foods. Ang kaniyang suot na pulang terno ay tila kulay ng dugong kaniyang inalay para maabot ang rurok ng kapangyarihan. Sa kaniyang harapan, ang mahabang lamesang gawa sa makintab na kahoy ay napapalibutan ng mga dambuhalang silya ng mga stockholders, mga taong ang tanging wika ay tubo at kita. Samantala, sa labas ng dambuhalang gusali, nakatayo si Trinidad. Ang kaniyang suot ay isang simpleng puting blusa na kaniyang pinaplansa ng maigi kagabi sa loob ng silid sa ospital. Wala siyang mamahaling alahas, wala siyang makapal na kolorete sa muka, ngunit ang kaniyang tindig ay tila isang kawayang tumangging mabali sa gitna ng bagyo. Sa loob ng kaniyang palad, nararamdaman niya ang matigas at malamig na metal ng pilak na badge, ang kaisa-isang sandatang tila mas mabigat pa sa anumang baril. Ang bawat hakbang niya patungo sa elevator ay tila isang pag-akyat sa bundok ng katarungan. Ang bawat tao na kaniyang madadaanan ay bumubulong, ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya at hinala. Dahil sa balitang kumalat na siya ay isang magnanakaw. Ngunit hindi na yumuyuko si Trinidad. Ang bawat pagtibok ng kaniyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kasinungalingan ni Clarita. Pagdating niya sa tapat ng boardroom, hinarangan siya ng 2 security guard. "Hindi ka pwedeng pumasok dito, Trinidad. Wala ka ng trabaho rito," ang marahas na sabi ng isa, habang ang kaniyang kamay ay nakaharang sa pinto. Ngunit bago pa makasagot si Trinidad, ang dambuhalang pintuang gawa sa nara ay bumukas mula sa loob. Ang marahas na pagpihit ng seradura ay lumikha ng isang matunog na pagtama ng bakal sa kahoy, isang hudyat na ang pagtitipon ay nagsisimula na. "Hayaan niyo siyang pumasok." Ang boses ni Clarita ay nangingibabaw mula sa loob, may halong panunuya. "Gusto kong makita ng lahat ang mukha ng babaeng nagnakaw sa ating kumpanya bago natin siya tuluyang ibigay sa mga pulis." Pumasok si Trinidad sa loob ng napakalamig na silid. Ang lahat ng mga stockholders ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay tila mga hukom na handang magbaba ng hatol. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Clarita na may hawak na isang baso ng wine. Ang kaniyang ngiti ay tila isang talim na humihiwa sa katahimikan. "Gentlemen, ito si Trinidad Fajardo, ang inventory clerk na pumatay sa tiwala ng Buenavista Foods. At narito ang ebidensya ng kaniyang pagnanakaw." Simula ni Clarita habang inilalabas ang mga pekeng dokumentong pinirmahan ni Trinidad. Noong gabing gipit na gipit siya, tumayo si Trinidad. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang kampana. "Ang mga papel na yan ay bunga ng inyong pananakot, Ma'am Clarita. Pero ang katotohanan ay hindi nakasulat sa papel na yan, kundi sa mga kahong itinago nyo sa Section C." Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Clarita, isang tunog na tila mga basag na kristal na nahulog sa sahig. Sino ang maniniwala sa isang hamak na clerk? "You are nothing, Trinidad. You are a nobody." Ngunit ang tawa ni Clarita ay biglang napatigil nang marinig ang isang kakaibang tunog mula sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng isang tungkod na tumatama sa sahig na marmol, isang regular at mabigat na ritmo na tila nagpapayanig sa pundasyon ng gusali. Ang bawat pagtama ng dulo ng tungkod sa semento ay lumikha ng isang echo na tila bumubura sa boses ni Clarita. Ang mga dambuhalang pintuan ng boardroom ay muling bumukas ng dahan-dahan,
Tila may isang hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa mga ito. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mas mabigat, mas seryoso. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang kaniyang mapuputing buhok ay tila korona ng karunungan at kapangyarihan. Si Don Leandro Buenavista. Ang kaniyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na lumamon sa liwanag ni Clarita. Ang lahat ng mga stockholders ay sabay-sabay na tumayo. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng gulat at takot. Hindi tumingin si Leandro kay Clarita. Hindi rin siya tumingin sa mga stockholders. Ang kaniyang mga mata ay direktang tumama kay Trinidad, na ngayon ay hawak ang pilak na badge sa kaniyang tapat na dibdib. Sino ang nagsabi na siya ay isang nobody? Ang tanong ni Don Leandro. Ang kaniyang boses ay tila isang kulog na nagmula sa kailaliman ng langit. Lumapit si Leandro sa harap ni Trinidad at dahan-dahang kinuha ang badge mula sa kamay nito. Pagkatapos, tumingin siya kay Clarita na ngayon ay namumutla na at pilit na humahawak sa lamesa para hindi matumba. The meeting is over, ang deklarasyon ni Leandro. Ngunit ang paghuhukom para sa mga tunay na magnanakaw ay magsisimula pa lamang. Isang stockholder ang biglang tumayo. Ang kaniyang mukha ay puno ng kaba. Don Leandro, anong ibig ninyong sabihin? Si Trinidad ang ebidensya. Itinaas ni Leandro ang badge. Ang pilak na metal ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw ng boardroom. Ang badge na ito ay hindi lamang isang piraso ng metal. Ito ay isang pangakong binitawan ko 40 taon na ang nakalilipas. At ang sino mang humamak sa may hawak nito ay humamak sa akin. Dahan-dahang lumingon si Leandro kay Ramon na nakatayo sa likod ni Clarita at sa isang hudyat ng kaniyang kamay, pumasok ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng NBI, bit-bit ang mga dambuhalang box ng orihinal na logbook na nahanap ni Trinidad sa warehouse. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, si Clarita ay biglang humagalpak ng tawa. Isang tawa na tila nanggagaling sa isang taong nawawala na sa kaniyang katinuan. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? I have more secrets than you can imagine, Leandro. At kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama ko ang kumpanyang ito sa impyerno. Hinablot ni Clarita ang isang lighter mula sa kanyang bulsa at mabilis na itinutok ito sa mga dambuhalang kurtina ng boardroom, habang ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang maliit na apoy mula sa lighter ni Clarita ay tila isang sumasayaw na demonyo sa gitna ng malamig na silid. Ang init nito ay hindi sapat upang painitin ang boardroom, ngunit sapat ito upang magdala ng isang nakakapangilabot na liwanag sa kaniyang mga mata na wala na sa katinuan. Ang kaniyang mga daliri na dati ay mayayaman sa mamahaling hiyas ay nanginginig habang papalapit ang mitya sa mabigat at pilus na kurtina. Subukan ninyong lumapit at sisiguraduhin kong magiging abo ang kumpanyang ito. Ang huling hirit ni Clarita, ang kaniyang boses ay tila isang basag na plaka. Ngunit si Don Leandro ay hindi natinag. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kaniyang mga kamay ay nasa likuran at ang kaniyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng anumang apoy. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at gumawa ng isang maliit na kumpas sa hangin. Sa isang iglap, ang dambuhalang TV screen sa likod ni Leandro ay nabuhay. Walang tunog ng pagpindot, kundi ang biglaang paglitaw ng isang malinaw na video. Doon, sa harap ng lahat ng stockholders, ay bumungad ang kuha mula sa lihim na kamera sa Section C. Kitang-kita ang mukha ni Ramon habang mabilis na inilalagay ang mga bote ng gamot sa bag ni Trinidad, habang si Clarita ay nakatayo sa gilid, nagbibigay ng mga instruksyon at nakangiti ng mapanira. Ang teknolohiya ay isang matapat na saksi, Clarita. Ang mahinahong sabi ni Leandro. Habang inaakala mong kontrolado mo ang bawat sulok ng warehouse na ito, hindi mo alam na ako ang nagmamay-ari ng bawat mata
na nakatingin sa'yo. Napabitaw si Clarita sa lighter. Ang pagbagsak ng maliit na metal sa makapal na alpombra ay hindi lumikha ng apoy, kundi isang piping simbolo ng kaniyang pagkatalo. Ang kaniyang tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa kaniyang marangyang silya. Ang kaniyang pulang terno ay tila naging isang kulay ng kahihiyan. "Ramon, do something!" bulong ni Clarita. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang si Ramon ay nakaposas na sa mga tauhan ng NB1. "Pasensya na, ma'am, pero ayaw ko pong mabulok sa kulungan ng mag-isa." Ang pabulong na sagot ni Ramon. Ang kaniyang mukha ay basang-basa ng pawis at puno ng pagsisisi. "Sinabi ko na sa kanila ang lahat. Ang bawat benta sa black market, ang bawat pekeng invoice, lahat ay galing sa utos mo." Lumapit si Trinidad sa harap ni Clarita. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng paghihiganti, kaisa-isang purong pighati lamang para sa babaeng inakala niyang may puso. Inilapag ni Trinidad ang folder na kaniyang pinagbuwisan ng buhay sa ibabaw ng lamesa. Sa tapat mismo ni Clarita, ang bawat sentimong ninakaw niyo ay hindi lang pera para sa kumpanya, ma'am. Ang sabi ni Trinidad, ang kaniyang boses ay puno ng damdamin. Iyon ay mga gamot na hindi na ibigay sa mga empleyado. Iyon ay mga pagkaing dapat ay nasa hapag ng mga manggagawa. Ninakawan niyo sila ng buhay para lang sa inyong luho. Isang stockholder ang tumayo at marahas na hinampas ang lamesa. "This is an outrage! Clarita Monteverde, you have disgraced the Buena Vista name. We demand a full audit and your immediate arrest." Ang mga pulis ay pumasok na sa loob ng boardroom. Ang marahas na paghawak nila sa mga braso ni Clarita ay nagdulot ng pagkagusot ng kaniyang mamahaling damit. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kaniyang mga sapatos ay lumilikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkiskis sa marmol, isang tunog ng isang reynang tinatanggalan ng kaniyang korona. "Hindi pa ito tapos, Leandro. Trinidad, susumpain kita. Magkikita pa tayo." Ang huling sigaw ni Clarita bago tuluyang isara ang dambuhalang pinto. Naiwan ang katahimikan sa loob ng boardroom, isang katahimikang puno ng bigat at pag-aayos. Lumingon si Don Leandro kay Trinidad at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang isang tunay na ngiti sa labas ng kaniyang matigas na anyo. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang balikat ng babae. "Ang dangal ng iyong ina ay nananalaytay sa iyo, Trinidad," ang sabi ni Leandro. Ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ngayon, ang Buena Vista Foods ay muling magiging isang tahanan, hindi isang bilangguan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang cellphone ni Trinidad ay biglang nag-vibrate sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Pagkasagot niya, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at ang badge na kaniyang hawak ay dahan-dahang nahulog mula sa kaniyang mga daliri. "Nay," ang tanging naibigkas ni Trinidad bago siya mabilis na tumakbo patungo sa pinto. Iniwan ang lahat ng tagumpay at kayamanan sa loob ng silid. Ang bawat pagtama ng mga sapatos ni Trinidad sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang mabilis na tambol ng kaba na nangingibabaw sa mahabang pasilyo. Hindi na niya nararamdaman ang pagod ng kaniyang mga binti o ang hapdi ng kaniyang mga mata dahil sa puyat. Ang tanging nasa isip niya ay ang boses ng nurse sa telepono, isang boses na puno ng pagmamadali at pahiwatig ng pamamaalam. Pagdating niya sa tapat ng VIP suite, tila tumigil ang mundo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang liwanag mula sa loob ay tila isang malamig na aninong sumasalubong sa kanya. Ang amoy ng antiseptiko at gamot ay mas lalong tumapang, tila sumasakal sa bawat hininga ni Trinidad. Dahan-dahan siyang pumasok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na hinahanap ang figura ng kanyang ina sa gitna ng mga dambuhalang makina na nagbabantay sa buhay nito. "Nay! Nay, nandito na ako!" Ang pabulong na hikbi ni Trinidad habang lumalapit sa gilid ng kama. Si Aling Salud ay nakahiga ng payapa,
Ngunit ang kaniyang mukha ay tila naging kasing puti na ng mga kumot na nakabalot sa kanya. Ang mahinang ugong ng oxygen concentrator ay ang tanging musikang bumabasag sa katahimikan, isang paalala na ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang bumukas at sa sandaling magtagpo ang kanilang paningin, naramdaman ni Trinidad ang isang matinding lumbay na tila bumibiyak sa kanyang kaluluwa. Trining, ang badge? Naibalik mo ba? Ang mahinang tanong ni Salud. Ang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Opo, Nay. Naibalik ko po. Alam na ni Don Leandro ang lahat. Wala na si Clarita, wala na si Ramon. Malinis na po ang pangalan natin. Sagot ni Trinidad habang isinasandal ang kanyang pisngi sa tuyot na palad ng ina. Kailangan niyo pong magpalakas. Magbabakasyon tayo sa Pampanga, di ba? Kakain tayo ng paborito niyong lugaw doon sa kanto. Isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Salud. Isang nganang ngiting puno ng kapayapaan at pagtanggap. Tapos na ang tungkulin ko, anak. Ang bawat kahon na binilang mo, ang bawat sakripisyo mo, sapat na iyon para sabihin kong napalaki kita ng marangal. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang pinto ng silid ay muling bumukas. Pumasok si Don Leandro. Ang kanyang tindig ay hindi na tila isang dambuhalang CEO, kundi isang lalaking tila bumalik sa kanyang kabataan, sa gitna ng isang nagngangalit na ulan sa Pampanga. Hawak niya ang pilak na badge at sa kanyang kabilang kamay ay isang maliit na buke ng mga sariwang sampagwita, ang amoy na paborito ni Salud. Tumigil si Leandro sa paanan ng kama. Ang kaniyang mga mata, na sanay sa pagdedesisyon sa mga bilyong pisong halaga ng kontrata, ay napuno ng mga luhang 4 na dekada na niyang itinatago. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang kabilang kamay ni Salud. Salud, narito na ako. Patawarin mo ako kung naging matagal ang aking paghahanap. Ang boses ni Leandro ay garalgal sa emosyon. Ang buhay na ibinigay mo sa akin noong gabing iyon, ibinabalik ko ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong anak. Hindi na siya muling luluha sa hirap. Tumitig si Salud kay Leandro. Tila tinitingnan ng mukha ng taong kanyang iniligtas mula sa rumagasang ilog. Ang kanyang hininga ay dahan-dahang bumagal. Naging mas payapa. Tila isang alon na unti-unting humahalik sa pampang. Isang huling pagkakataon na hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Trinidad at ang kamay ni Leandro. Pinagdurugtong ang nakaraan at ang kinabukasan sa isang huling ugnayan. Ang mahabang tunog mula sa monitor ay nagsimulang magbago, ang mga guhit ng kuryente sa screen ay unti-unting naging patag. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging sagrado, walang sino mang nangahas na magsalita. Sa sandaling iyon, ang huling hininga ni Salud ay lumabas ng may kasamang matinding kapayapaan, tila isang ibon na tuluyan ng nakalaya sa kanyang hawla. Nay, wag niyo po akong iwan! Ang sigaw ni Trinidad. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pighating tila walang katapusan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng ina. Pilit na hinahanap ang tibok na wala na doon. Naramdaman ni Trinidad ang isang kamay na dahan-dahang lumapat sa kanyang balikat. Si Marco. Pumasok ang lalaki ng hindi nila namamalayan. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng pighati, ngunit may dalang lakas na kailangan ni Trinidad sa sandaling iyon. Hindi siya nagsalita, kundi nanatili lamang sa tabi ng babae. Isang matatag na pundasyon sa gitna ng gumuguhong mundo. Si Don Leandro naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang ulo ay nakayuko bilang pagpupugay sa kaisa-isang nurse na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng utang na loob. Inilapag niya ang pilak na badge sa ibabaw ng dibdib ni Salud kasama ng mga sampagita. Matulog ka na ng mahimbing, Salud. Ang iyong laban ay tapos na. Ako na ang magpapatuloy ng pangako. Bulong ni Leandro sa hangin. Lumabas ang mga doktor at nurse. Matapos ang ilang minuto,
Ang kanilang mga mukha ay puno ng pakikiramay. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagdadalamhati, napansin ni Trinidad ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa kamay ng kanyang ina nang ito ay tuluyang lumailay. Isang maliit na piraso ng papel, luma at punit mula sa diary na nawawala. Nang buksan ni Trinidad ang papel sa gitna ng kanyang mga luha, nakita niya ang huling lihim na itinatago ni Salud. Isang katotohanang hindi tungkol sa badge o tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng kaniyang tatay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang bawat titik sa papel ay tila isang bagong unos na paparating, isang katotohanang mas lalong nagpabigat sa misteryong bumabalot sa kaniyang pagkatao. Ang bawat hakbang patungo sa sementeryo ay tila paghatak sa isang dambuhalang angkla na nakabaon sa pusali ng pighati. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng lila at ang usok mula sa mga kandila ay humahalimuyak sa mahalumigmig na hangin, isang huling pagpupugay sa babaeng nagbigay ng lahat para sa kaniyang anak. Nakatayo si Trinidad sa harap ng puting marmol na himlayan ni Aling Salud. Ang kaniyang itim na damit ay bahagyang hinahampas ng banayad na hangin ng hapon. Wala na ang mga hagulgol. Ang tanging naiwan ay ang isang malalim at tahimik na pangungulila na tila naging bahagi na ng kaniyang bawat paghinga. Sa kaniyang kamay, mahigpit niyang hawak ang punit na pahina mula sa diary. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga buhay na uling na nagbibigay ng init sa kaniyang nanlalamig na pagkatao. Ayon sa huling sulat ni Salud, ang kaniyang ama ay hindi lamang isang karaniwang manggagawa na pumanaw sa sakit. Siya ay isang auditor sa Buenavista Foods na nagtangkang ilantad ang korupsyon. Sa warehouse, 40 taon na ang nakalilipas. Siya ay pinatahimik, hindi ng tadhana, kundi ng mga taong nauna pa kina Clarita sa pagiging ganid. Naramdaman ni Trinidad ang isang pamilyar na presensya sa kaniyang likuran. Si Don Leandro, na nakasuot ng simpleng itim na barong, ay dahan-dahang lumapit at tumabi sa kanya. Ang matanda ay hindi tumingin kay Trinidad, kundi sa larawan ni Salud na nakadikit sa marmol. Ang iyong ama, si Gabriel, ay ang kaisa-isang kaibigan na nanindigan para sa akin nung nagsisimula pa lamang ang Buenavista. Ang boses ni Leandro ay tila isang malalim na bulong mula sa nakaraan. Hindi ko alam na nagbunga ang kanyang katapatan ng isang anak na kasing tapang niya. Patawarin mo ako, Trinidad, kung kailangan pa nating dumaan sa ganitong uri ng pagsubok para lamang mahanap ang katotohanan. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, Don Leandro. Ang tugon ni Trinidad, ang kaniyang boses ay matatag at malinaw. Ang bawat hirap na dinaanan namin ni Nanay ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Ang mahalaga ay wala na ang mga aninong sumisira sa kumpanyang binuo niyo ng may dangal. Inabot ni Leandro ang isang asul na folder kay Trinidad. Isang linggo na ang nakalilipas simula nang hatulan si Clarita at Ramon. Ang warehouse ay kailangan ng isang bagong simula. Hindi bilang isang bilangguan ng mga clerk, kundi bilang isang tahanan ng mga manggagawang pinahahalagahan. I want you to head the new Internal Control and Ethics Department. Ikaw ang magiging mga mata at konsensya ng Buenavista Foods. Napatitig si Trinidad sa folder. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa logo ng kumpanya. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa lamig ng warehouse. Hindi na siya ang biktima na lumuluhod sa harap ng mga mapang-api. Siya na ngayon ang kuta na magsisiguradong wala ng ibang anak ang kailangang magbenta ng dangal para lamang iligtas ang kanilang magulang. Tinatanggap ko po ang tungkulin, Don Leandro, pero may isang kondisyon po ako. Ang sabi ni Trinidad, ang kaniyang mga mata ay kumikinang sa isang bagong layunin. Gusto ko pong itatag ang Salud Fajardo Medical Trust. Ang bawat empleyado, mula sa pinakamababang clerk hanggang sa mga driver, ay dapat magkaroon ng seguridad sa kalusugan
nang hindi kailangang mamalimos ng awa. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mukha ni Leandro. Gawin mo ang nararapat, Trinidad. Ang Buena Vista ay sayo na rin ngayon. Habang naglalakad palayo si Leandro, nanatili si Trinidad sa tabi ng puntod. Nakita niya si Marco na nakasandal sa isang puno sa malayo. Ang kaniyang mga mata ay nakatitok sa kanya ng may halo ng paghanga at pag-asa. Dahan-dahang lumakad si Marco patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa tuyong damo ay lumilikha ng marahang tunog ng paglipas ng panahon. Nang makalapit si Marco, hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Trinidad at muling inayos ang kanyang nagusot na buhok dahil sa hangin. Ang haplos na yon ay hindi na lihim. Ito ay isang ugnayan ng dalawang kaluluwang kapwa, nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Handa ka na bang umuwi? Ang pabulong na tanong ni Marco, ang kaniyang boses ay puno ng pagmamahal. Handa na ako, Marco. Handa na akong simulan ng buhay na hindi na kailangang itago sa dilim. Tugon ni Trinidad habang huling beses na tinitingnan ang himlayan ng kaniyang ina. Ang langit ay nagsisimulang magkulay kahel at ginto. Isang hudyat na ang pinakamahabang gabi ng kaniyang buhay ay tuluyan ng natapos. Bitbit ang alaala ng kaniyang ina at ang dangal ng kaniyang ama. Naglakad si Trinidad palayo sa sementeryo. Hindi bilang isang taong nawalan, kundi bilang isang taong nahanap ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya. 1 taon na ang nakalipas, simula nang ang bawat paghinga ni Trinidad ay balot ng takot at pait ng kahirapan. Ngayon, ang bawat paghakbang niya sa loob ng pasilidad ng Buena Vista Foods ay hindi na tila pagpasok sa isang bilangguan, kundi isang paglalakad sa isang katedral ng dangal. Ang lamig na nagmumula sa mga higanteng evaporator ng warehouse ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nanunuot sa kaniyang mga buto. Sa halip, ito ay tila isang banayad na paalala ng kaniyang pinagmulan at ng bawat sakripisyong naghatid sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon. Nakatayo si Trinidad sa itaas ng mezzanine, suot ang kaniyang asul na blazer na may nakadikit na pilak na badge ng internal control. Pinagmamasdan niya ang mga manggagawa sa ibaba na maayos na nagtatrabaho. Ang bawat kahon na kanilang binibilang ay hindi na simbolo ng pagnanakaw, kundi ng tunay na pag-unlad. Wala na ang mga anino ni Clarita at Ramon. Ang balita mula sa labas ay nagsasabing ang dalawa ay kasalukuyan nang nahaharap sa mahabang sentensya sa likod ng rehas. Ang kanilang mga pangalan ay naging mga babala sa kasaysayan ng kumpanya. Nakita ni Trinidad ang isang bagong inventory clerk, isang babaeng mukhang pagod at may mga matang puno ng kaba. Tila ba dala-dala nito ang bigat ng buong mundo sa kaniyang mga balikat. Dahan-dahang bumaba si Trinidad at lumapit sa kanya. Hindi siya nagsalita ng marahas, kundi dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae, isang kilos na tila nagbibigay ng lahat ng lakas na kailangan nito. Huwag kang mag-alala, anak. Sa kumpanyang ito, hindi ka mag-isa. Kung may sakit ang pamilya mo, ang Salud Fajardo Trust ay narito para sa iyo. Ang malumanay na sabi ni Trinidad, ang kaniyang boses ay tila isang mainit na tsokolate sa gitna ng lamig. Nakita niya ang pagliwanag ng mga mata ng babae, isang kislap ng pag-asa na minsan na ring nawala sa kanya, ngunit ngayon ay naibabalik niya sa iba. Sa loob ng kaniyang opisina, nakaupo si Don Leandro, nakatingin sa labas ng bintana habang hawak ang isang tasa ng tsa. Nang pumasok si Trinidad, lumingon ang matanda at tumango ng may halo ng pagmamalaki. Ang kumpanya ay hindi lamang nabawi ang nawalang yaman, kundi nabawi rin nito ang kaniyang kaluluwa. Ang bawat sentimong inilaan ni Trinidad para sa medikal na pondo ng mga manggagawa ay naging pundasyon ng isang mas matatag na Buena Vista. Tapos na ang audit para sa buwan na ito, Don Leandro. Malinis ang bawat pahina, gaya ng pangako ko. Ang ulat ni Trinidad habang inilalapag ang folders sa lamesa.
Alam ko, Trinidad, hindi ko na kailangang basahin ang mga numero para malaman ang totoo. Nakikita ko ito sa mga mukha ng ating mga tao, tugon ni Leandro. Ngayon, oras na para sa iyong sariling kapayapaan. Magbakasyon ka muna sa Pampanga. Ang lumang bahay niyo ay ayos na at ang mga bulaklak sa hardin ay nagsisimula na ring mamukadkad. Nang hapong iyon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot-tanaw, naglakad si Trinidad patungo sa parking lot kung saan naghihintay si Marco. Ang sasakyan ay nakaparada sa ilalim ng isang matandang puno. Ang bawat paggalaw ng mga dahon ay lumilikha ng isang sayaw ng liwanag at anino sa semento. Hindi na sila nagtatago. Ang kanilang ugnayan ay tila isang matatag na tulay na nagdurugtong sa kanilang mga pangarap. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Trinidad. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga kalyo sa palad ng babae. Mga kalyo na hindi na niya ikinahihiya, kundi ipinagmamalaki bilang katibayan ng kaniyang pakikipaglaban. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang muka at hinalikan ang noo ni Trinidad, isang halik na puno ng paggalang at pangako ng isang bukas na wala ng halong pait. Nay, tingnan niyo po ako ngayon. Hindi ko man kayo kasama sa hapag, nararamdaman ko ang inyong yakap sa bawat taong natutulungan ko. Bulong ni Trinidad sa hangin habang nakatingin sa langit na unti-unting nagkukulay lila. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, isang banayad na dilig sa lupang matagal na tuyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ay hindi na nagdadala ng ginaw o takot. Ang ulan ay naging isang himig ng pasasalamat, isang kanta ng paghilom para sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. Bit-bit ang pilak na badge na tila isang bituin sa kaniyang dibdib. Sumakay si Trinidad sa sasakyan, handang harapin ang bagong yugto ng kaniyang buhay nang may pusong puno ng pag-ibig at dangal na hindi kailanman muling mabibili ng kahit anong yaman. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang katotohanan ay tuluyan ng nakalaya at sa ilalim ng pagbabantay ng isang anak na marangal, ang Buenavista Foods ay hindi na muling magiging saksi ng pighati, kundi isang monumento ng katarungan para sa lahat. Sa pagitan ng dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Pampanga at ang marahang pag-aspas ng hangin sa mga dahon ng nara, matatatagpuan ang isang tahanang muling nabuhay mula sa mga abo ng pighati. Ang bawat sulok ng lumang bahay ni Naaling Salud ay puno na ngayon ng halimuyak ng mga sariwang sampagwita. Ang amoy na tila naging hininga na ng kanilang bakuran. Wala na ang amoy ng antiseptiko, wala na ang lamig ng warehouse na dati ay sumasakal sa pag-asa ni Trinidad. Ang tanging naririnig ay ang banayad na huni ng mga ibon at ang malumanay na pag-agos ng tubig sa kalapit na ilog. Ang mismong ilog na naging saksi sa kabayanihan ng kanyang ina, 40 taon na ang nakalilipas. Nakatayo si Trinidad sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa malayo, sa lugar kung saan ang langit at lupa ay tila nagtatagpo sa isang yakap na kulay ginto at lila. Sa kanyang isipan, muling naglakbay ang kanyang gunita sa bawat hapdi ng sampal, sa bawat patak ng pawis sa loob ng kolan. At sa bawat gabing nanalangin, siyang huwag munang bawiin ang buhay ng kanyang ina. Ang lahat ng iyon ay tila naging mga pahina na lamang ng isang aklat na tapos na niyang basahin. Isang kwentong puno ng luha, ngunit nagtatapos sa isang matamis na tagumpay. Sinasagot ni Trinidad ang katanungang madalas niyang itanong sa kanyang sarili. Pinatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang katahimikan? Sa kanyang huling pagbisita sa kumpanya, nalaman niyang si Clarita at Ramon ay tuluyan ng nilamon ng kanilang sariling mga kasalanan sa likod ng mga rehas ng karsel. Hindi kailangan ni Trinidad ang magtanim ng galit. Ang katarungan ay kusa ng gumuhit ng sarili nitong hangganan. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kaniyang sarili sa kapayapaan.
Ang kaniyang puso ay hindi na bilanggo ng puot, kundi isang malayang tahanan ng pasasalamat. Nahanap na ba niya ang tunay na binyen? Ang kapayapaang kaniyang nahanap ay hindi nagmumula sa posisyon niya sa kumpanya o sa perang nasa kaniyang bangko. Ito ay nasa bawat gabing nakakatulog siya ng malinis ang konsensya. Sa bawat umagang nagigising siyang alam niyang ang dangal ng kanyang mga magulang ay muling nakatayo ng tuwid. Ang kapayapaan ay ang marahang pagdampi ng kamay ni Marco sa kaniyang balikat. Ang mga mata nitong nangangako ng isang kinabukasan na wala ng halong pagtatago. Si Marco ay hindi naging bayani na sumagip sa kanya mula sa labas, kundi ang kasamang nagbigay sa kanya ng lakas upang iligtas ang kaniyang sarili. Ang mahalagang aral na iniwan ng kaniyang paglalakbay ay ang katotohanang ang pinakamahalagang utang na loob ay hindi ang bayad sa isang pabor, kundi ang pagpapanatili ng kabutihan sa gitna ng isang malupit na mundo. Natutunan ni Trinidad na ang bawat kahon ng pagdurusa ay may nakatagong susi ng katarungan kung ang tao ay mananatiling tapat sa kaniyang sarili. Ang pilak na badge ni Don Leandro ay naging simbolo na ang isang pangako, gaano man katagal mabaon sa limot, ay muling kikinang sa tamang panahon para sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng marangal. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, dahan-dahang inilapag ni Trinidad ang kaniyang tasa at hinawakan ang pilak na badge na nakasabit sa kaniyang dibdib. Tumingala siya sa langit at bumulong sa hangin, isang mensahe para sa kaniyang nanay at tatay. Naytay, tapos na ang ulan. Ang bahaghari ay narito na. Sa kaniyang likuran, narinig niya ang mahinahong yabag ni Marco at ang banayad na tunog ng pagpihit ng radyo na tumutugtog ng isang lumang awitin ng pag-ibig. Ang buhay ni Trinidad ay hindi na muling magiging isang kwento ng pighati, kundi isang walang hanggang himig ng paghilom at pag-asa.